Hindi ko kailanman inakala na ang sarili kong anak ang magsasabing, ang kamatayan ko ang magiging pinakamagandang regalo para sa aming pamilya. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe na kayo sa channel. I-click ang notification bell dahil araw-araw ay mayroon tayong bagong mga kwento. I-like at ikwento sa comment section kung saang syudad ninyo kami pinapanood. Ako si Ricardo Carding Reyes, 61 na taong gulang, at sa loob ng mahigit 4 na dekada, binuo ko ang buhay ko sa paniniwalang ang pamilya ang pinakasagrado sa mundo. Ngayon habang isinusulat ko ang mga linyang ito noong Enero 2025, masasabi kong natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na minsan, ang mga taong pinakamamahal mo ay sila ring makakapagdulot sa iyo ng pinakamalalim na sugat. Ang kwento ko ay nagsimulang maging komplikado noong 2019, nang ang anak kong si Paolo ay 20 taong gulang at umalis patungong Maynila para mag-aral ng engineering physics sa isang prestihiyosong universidad. Kami ng asawa kong si Elena ay punong-puno ng pagmamalaki. Nagpalaki kami ng isang responsableng binata, masipag mag-aral at may matibay na mga prinsipyo. Noong bata at teenager pa siya, si Paolo ang anak na pinapangarap ng bawat magulang. Nakakakuha siya ng matataas na marka, tumutulong sa bahay, magalang sa matatanda, at may ngiti na nagpapaliwanag sa silid. Naaalala ko pa ang araw na hinatid namin siya sa Maynila. Setyembre 2019 iyon, napakainit ng panahon. At habang kinakarga namin ang kanyang mga maleta sa university residence, niyakap ako ni Paolo ng mahigpit at sinabi, "Itay, ipinapangako ko, hinding-hindi ko kayo bibiguin. Lahat ng sakripisyong ito na ginagawa ninyo para sa akin ay hindi magiging walang kabuluhan." Umiyak si Elena sa sobrang emosyon at pakiramdam ko ay lumubo ang dibdib ko sa pagmamalaki. Inakala ko noon na sulit ang lahat ng taon ng pagsisikap upang mapag-aral siya. Ang unang 2 taon ay eksaktong tulad ng inaasahan namin. Tumatawag si Paolo tuwing linggo. Ikinukuwento ang tungkol sa kanyang mga klase, propesor at mga bagong kaibigan. Nanatiling napakahusay ng kanyang mga marka. At kapag umuuwi siya tuwing bakasyon, siya pa rin ang mapagbigay na binata na aming nakasanayan. Tinutulungan niya si Elena sa pamimili, nakikipag-usap sa akin tungkol sa kanyang mga proyekto sa universidad, at mukhang nagtatayo siya ng isang magandang kinabukasan. Ngunit may nagsimulang magbago ng paunti-unti noong 2021. Sa simula, maliliit na detalye lang na itinuring namin ni Elena na likas na pagbabago sa isang binata sa kolehiyo. Naging madalang ang kanyang pagtawag. Mula tuwing linggo, naging tuwing 2 linggo. Pagkatapos ay 1 beses na lang sa 1 buwan. Kapag nag-uusap kami, nag-iba ang tono niya. Hindi na siya ang masigasig na binata na nagkukwento ng bawat detalye ng kanyang araw, kundi isang taong tila malayo, sumasagot ng matipid at nagmamadaling tapusin ang pag-uusap. Ang unang tunay na senyales ng alarma ay dumating sa mga credit card bill na binigay ko sa kanya para sa mga gastusin sa universidad. Noong 2019 at 2020, si Paolo ay sobrang maingat sa pera. Ang kanyang mga gastusin ay madaling hulaan, mga libro, study materials, pagkain sa cafeteria, pampublikong transportasyon. Ang buwanang limit na 30,000 ay bihira niyang maabot. Ngunit noong 2021, lalo na sa ikalawang semestre, nagsimula akong mapansin ang mga kakaibang gastusin. Mamahaling restaurant sa Maynila, cocktail bars, at ilang pagbili pa sa mga tindahan ng designer clothes na tiyak na wala sa aming budget pampamilya. Nang tanungin ko siya tungkol sa mga gastusing ito sa isa naming pag-uusap sa telepono, nagdepensa si Paolo. "Tay, kailangan iyan para sa karir ko," sabi niya sa akin. "Kailangan kong makihalubilo sa mga kaklase ko, mag-networking. Hindi ninyo pwedeng asahan na mamumuhay akong parang ermitanyo." Si Elena, na laging protective sa aming anak, ay nagsasabing huwag daw akong maging masyadong istrikto, na normal lang na gusto ng isang estudyante na mag-enjoy sa buhay sosyal. Ngunit nagtrabaho ako ng napakaraming taon. Marami akong isinakripisyo para mabuo ang aming ari-arian, kaya naman alam ko kung kailan nasasayang ang pera. Ang kumpanya ko sa construction supplies ay nagbigay sa amin ng komportabling buhay, ngunit hindi kami milyonaryo.
Ang maagang pagretiro ko sa edad na 58 ay naging posible dahil sa matagal na pag-iipon at maingat na pagpaplano. Noong 2022, lalong lumala ang sitwasyon. Ang mga tawag ni Paulo ay hindi na regular at kapag nagawa niyang makipag-ugnayan sa wakas, kitang-kita na may malaking pagbabago sa kanya. Iba ang tunog ng boses niya, mas matigas, na may bahid ng kayabangan na hindi ko kailanman narinig sa 25 taon bilang kanyang ama. Kumusta ang pag-aaral, anak? Tanong ko sa kanya tuwing video call namin sa linggo kapag nagagawa niyang sumagot. Siya ay nagkikibit balikat lamang sa harap ng kamera na may ekspresyon ng pagkairita na nakakalito sa akin. Ayos lang, tay. Normal lang lahat. Sumasagot siya sa tunong nagpapahiwatig na nakakainis ang aking mga tanong. Nauna pang napansin ni Elena ang pagbabago kaysa sa akin. Sa isa naming virtual conversation noong Marso 2022, pagkatapos noon ay sinabi niya sa akin, "Carding, nakita mo ba ang mga mata ng anak natin? Hindi na nagliliwanag tulad ng dati. At ang paraan niya ng pagsasalita ay parang inistorbo natin siya sa isang mas importanteng bagay." Tama siya. Nakaugalian na ni Paulo ang nakakainis na pagtingin sa kanyang mobile phone habang nag-uusap kami na para bang naghihintay siya ng mahahalagang mensahe mula sa mga taong mas interesante kaysa sa kanyang sariling mga magulang. Kapag tinatanong namin tungkol sa kanyang mga kaibigan, binabanggit niya ang mga pangalan na hindi pa namin narinig. Si Gabriel Gab Torres ang pangunahin na tila siyang leader ng kanyang bagong social circle. Ang galing ni Gab, tay. May kumpanya ang pamilya nila sa importation, nakatira sa isang penthouse sa Makati at kilala niya ang lahat sa Maynila. Sabi niya sa akin na may paghanga na hindi niya ipinakita kailanman sa sinumang kaeskwela noon. Nung weekend, nagparty kami sa isang terrace na may tanawin sa buong syudad. Ang mga hindi kapani-paniwalang party na ito ay nagsimulang makita ng matindi sa mga bank statement. Ang pa 30,000 buwan-buwan ay naging 45,000 pagkatapos ay 60,000. Pagsapit ng Oktubre 2022, naabot na ni Paulo ang limitasyon na 18,000 na itinakda ko bilang maximum para sa emergency. Nang kumprontahin ko siya tungkol dito, natigilan ako sa kanyang sagot. Tay, hindi mo ba naiintindihan kung paano gumagana ang mundo ng unibersidad dito sa Maynila? Hindi ako pwedeng pumunta sa mahahalagang pagpupulong na nakasuot ng murang damit o mag-imbita ng mga contact ko sa mga bar na tagpi-tagpi. Ito ay isang investment sa professional future ko. Investment? Sagot ko. Ramdam kong umaakyat ang dugo sa ulo ko. Gumastos ka ng 15,000 sa isang gabi lang para sa inuman ay investment? Iyan ay networking, tay. Isang bagay na malinaw na hindi mo maiintindihan mula sa probinsya natin sa Batangas. Mas masakit sa akin ang linyang iyon kaysa sa gusto kong aminin noong sandaling iyon. Ang aming probinsya ay sapat na upang maitayo ang negosyong nagpondo sa kanyang marangyang buhay sa unibersidad. Ang aming probinsya ay kung saan siya lumaki ng masaya at walang kakulangan sa loob ng 2 dekada. Sinubukan ni Elena na mamagitan tulad ng dati. Carding, baka bigyan natin siya ng kaunting kalayaan pa. Bata pa siya, nag-e-experiment. Ngunit may nakita akong mas masama sa mga mata ng aking anak tuwing video call na mas nagiging madalang. Mayroong lamig, isang calculated na distansya na ganap na banyaga sa akin. Hindi ito ang binata na pinalaki ko ng may labis na pagmamahal at dedikasyon. Noong Disyembre 2022, sa panahon ng bakasyon sa Pasko, umuwi si Paulo ng 1 linggo. Inihanda ni Elena ang lahat ng paborito niyang pagkain. Pinalamutian niya ang bahay tulad noong bata pa siya, umaasang maibabalik kahit kaunti. Ang family connection na pakiramdam namin ay nawala. Ang unang gabi ay medyo normal. Naghapunan kami ng magkasama. Nagkwento si Paulo ng ilang nakakatawang anecdotes mula sa unibersidad at sa ilang sandali ay tila siya ang mapagmahal na anak na naaalala namin. Ngunit sa 2 araw, nagsimulang gumuho ang fasad. Bakit hindi ka lumabas kasama ang mga kaibigan mo rito? Tanong ni Elena habang nag-aalmusal. Dahil wala na akong kaparehong interest sa kanila, inay. Ang mga usapan nila ay mababaw. Limitado ang mga ambisyon nila. Nag-grow na ako.
Nag-evolve. Evolve? Tanong ko nang hindi mapigilan ang inis ko. Ang ibig mo bang sabihin ay naging isang taong tumitingin ng mataas sa mga taong nagpalaki sa iyo? Nagbigay sa akin si Paolo ng tingin na puno ng paghamak. Eksakto iyan ang ibig kong sabihin, Itay. Ang maliit na pag-iisip na iyan na gustong panatilihin ako sa isang provincial bubble. Kami ni Elena ay nagpalitan ng tingin na puno ng pag-aalala. Ang aming anak ay hindi lamang nagbago, siya ay naging isang taong hindi namin makilala. Ang taong 2023 ay dumating na puno ng tensyon na hindi na namin pwedeng balewalain. Ang bakasyon sa Pasko ay naglantad ng isang hindi komportableng katotohanan. Ang anak ko ay naging isang mayabang na estranghero na nabubuhay sa isang bubble ng pribilehiyo na pinopunduhan ng aking dekadang pagsisikap. Kami ni Elena ay bumalik sa aming araw-araw na gawain na may bigat sa puso. Alam na may matinding pagbabago ang kailangang mangyari. Noong Enero, nagpasya akong direktang kumilos. Nag-schedule ako ng formal na video call kay Paolo. Hindi tulad ng mga kaswal na pag-uusap noon, kundi bilang isang seryosong pagpupulong sa pagitan ng isang nag-aalalang ama at isang anak na kailangang makarinig ng mga hindi komportableng katotohanan. Paolo, kailangan nating pag-usapan ang sitwasyon mo sa pananalapi, sabi ko nang walang paligoy-ligoy nang lumabas siya sa screen. Nasa isang mukhang marangyang apartment siya, na ibang-iba sa simpleng university residence kung saan siya dapat naninirahan. Ano na naman ba, Tay? Sagot niya sa bago niyang mapaghamong sa loobin na labis kong kinaiinisan. Ang nangyayari ay ang mga gastusin mo ay tumaas ng 150% sa nakaraang taon. Kami ni Elena ay hindi milyonaryo, anak. Ang early retirement pension ko ay may napakalinaw na mga limitasyon. Inikot ni Paolo ang kanyang mga mata, isang kilos na hindi niya kailanman ginawa sa buong pagkabata at adolescence niya. Tay, please, huwag kang magdramatisa. Alam kong may sapat kayong pera, bayad na ang bahay, wala kayong utang, at ang kumpanya ninyo ay nag-iwan sa inyo ng magandang liquidation. Ang kanyang sagot ay nakagulat sa akin, hindi dahil sa kaalaman niya tungkol sa aming finances, kundi dahil sa lamig na kung paano niya pinag-usapan ang aming ari-arian, na para bang karapatan niya iyon. Tama, nagtrabaho kami ng husto para magkaroon ng stability, paliwanag ko ng may pagtitiis. Ngunit hindi iyan nangangahulugan na pwede kang gumastos ng walang limitasyon. Kailangan mong matutunan ang halaga ng pera, magkaroon ng financial responsibility. Financial responsibility? Nang uyam siya ng hayagan. Tay, binubuo ko ang network ko ng mga professional contacts. Bawat peso na inilalabas ko para makipagsosyal sa tamang mga tao ay magpaparami sa mga oportunidad ko sa trabaho kapag nagtapos ako. At kumusta naman ang academic studies mo? Pinapanatili mo pa rin ba ang mahuhusay mong marka? Isang anino ang dumaan sa kanyang mukha. Ang grades ay numero lang, Tay. Ang importante ay ang mga koneksyon, ang totoong mga karanasan. Tinuruan ako ni Gab kung paano talaga gumagana ang business world. Narito na naman ang pangalang iyon, si Gab, ang misteryosong kaibigan na tila may labis na impluwensya sa mga desisyon ng aking anak. Nagpasya akong magtanong ng mas malalim tungkol sa karakter na ito na humuhubog sa personalidad ni Paolo. Kwentuhan mo pa ako tungkol kay Gab. Ano ba talaga ang ginagawa ng pamilya niya? Nag-i-import ng electronic products mula sa Asia. May mga million-peso contracts, may mga opisina sa Cebu at Maynila. Si Gab ang humahawak ng ilang bahagi ng family business habang tinatapos niya ang pag-aaral. At pinangakuan ka ba niya ng anumang posisyon sa kumpanya nila? Nag-aalangan si Paolo sa unang pagkakataon sa pag-uusap. Hindi ganoon kadiretso, Tay, pero ang mapabilang sa circle niya ay nagbubukas sa akin ng mga pinto na hindi ko maa-access sa ibang paraan. Ang pag-uusap na iyon ay nauulit ng may kaunting pagbabago sa sumunod na mga buwan. Sa tuwing susubukan kong ipaunawa sa kanya ang kahalagahan ng pagtitipid, sumasagot si Paolo ng may mas detalyadong mga argumento tungkol sa investment sa social capital at pagbuo ng personal brand. Noong Marso, nagpakita ang mga bank statement ng mga gastusin na sa tingin ko ay ganap na hindi katanggap-tanggap. 20,000 sa isang hapunan. 10,000 sa inuman isang Miyerkules ng gabi.
35,000 sa designer clothes sa isang araw ng pamimili. Nang kumprontahin ko siya, ang kanyang dahilan ay labis na nagpagalit sa akin. Tay, sa susunod na buwan ipapakilala ako ni Gab sa mahahalagang businessman. Hindi ako pwedeng magpakita na nakasuot ng damit ng pangkaraniwang estudyante. Ang image ay fundamental sa business. At ang mga libro mo, ang study materials mo, bakit napakaliit ng academic expenses sa bill mo? Libre ang mga digital book, Tay. Outdated na kayo sa kung paano gumagana ang modernong edukasyon. Sinubukan ni Elena na palambutin ang aking mga pag-aalala. Carding, baka nag-i-exaggerate lang siya ng kaunti, pero totoo na iba na ang paraan ng paghawak ng mga kabataan ngayon sa mga bagay-bagay. Siguro ay magtiwala na lang tayo sa desisyon niya. Ngunit hindi ko maalis ang pakiramdam na ako ay minamanipula. Ang aking business instincts na nabuo sa loob ng mga dekada ng pagsisikap ay nagbabala sa akin na may matinding mali. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay ang attitude, ang kayabangan, ang mapanghamak na paraan kung paano niya tinutukoy ngayon ang kanyang pamilya at ang kanyang pinagmulan. Noong Hulyo 2023, sa isang partikular na matensyong pag-uusap tungkol sa kanyang mga gastusin sa tag-init, tumawid si Paolo sa isang linya na hindi pa niya kailanman tinawid. Tingnan ninyo, Tay, kung talagang nababagabag kayo sa pagtustos sa akin, pwede akong maghanap ng ibang alternatibo. May kilalang investor si Gab na pwedeng magpondo sa natitirang bahagi ng pag-aaral ko. Nagtatangka ka bang takutin ako, Paolo? Hindi ito pananakot. Ito ay isang practical na option. Hindi ninyo naiintindihan ang mga oportunidad na binubuo ko rito. Pinutol ko ang video call nang hindi nagpapaalam. Nakita ako ni Elena sa aking study 1 oras pagkatapos na nakasubsob ang ulo sa aking mga kamay, nagtatanong sa sarili kung saan ako nagkulang bilang isang ama. Ang anak na pinalaki ko ng may labis na pagmamahal ay naging isang taong nagtsasyantage sa akin ng emosyonal para sa pera. Ang mga buwan ng Agosto at Setyembre ay lumipas ng may kalmado ngunit tensyon. Pagkatapos ng hindi magandang pag-uusap noong Hulyo, si Paolo ay nagbawas ng komunikasyon sa mga sporadic text message lamang, malamig at ganap na instrumental. Kailangan ko ng pera para sa libro. Ubos na ang load ko para sa transportasyon. Kailangan kong i-renew ang accommodation, wala nang iba. Walang tanong tungkol sa aming kalusugan. Walang interest sa aming buhay. Walang pagpapakita ng pagmamahal na minsan ay naglarawan sa aming relasyon. Si Elena ay nalugmok sa isang uri ng tahimik na kalungkutan. Nakikita ko siyang tinitingnan ang mga family photograph sa pasilyo, lalo na iyong si Paolo ay 50 na taong gulang at nakangiti ng totoo sa isang bakasyon sa dagat. Saan natin nawala ang anak natin? Tanong niya isang hapon noong Oktubre habang naghahanda ng hapunan na kaming dalawa lang ang kakain. Hindi natin siya nawala, sagot ko, kahit na hindi ako ganap na kumbinsido sa sarili kong mga salita. Dumadaan lang siya sa isang mahirap na yugto, babalik din siya sa katinuan. Ngunit sa kaibuturan, may nagsasabi sa akin na ang pagbabago ay mas malalim kaysa sa gusto kong aminin. Ang mga bank statement noong Oktubre at Nobyembre ay nagpakita ng isang pattern ng gastusin na hindi ko maintindihan. Mga weekend trip sa Cebu at Iloilo, hapunan sa mga Michelin star restaurants, tickets sa mga exclusive events. Si Paolo ay nabubuhay tulad ng isang batang milyonaryo, pinupunduhan ng aking mga dekadang pagsisikap at pag-iipon. Sa huling bahagi ng Nobyembre, nagpasya kaming magplano ng isang espesyal na family reunion para sa Christmas holidays. Iminungkahi ni Elena na umupa ng isang ballroom sa isa sa pinakamahuhusay na hotel sa Makati, imbitahan ang buong pamilya at gumawa ng isang selebrasyon na magpapaalala kay Paolo sa kahalagahan ng family ties. Baka kung makita niya ang lahat na magkakasama, ang kanyang mga tiyuhin, pinsan, lolo't lola, maaalala niya kung sino talaga siya, sabi ni Elena habang tinitingnan namin ang mga options sa catering. Ang ideya ay tila tama. Napakaraming selebrasyon ang ginawa namin kamakailan sa aming bahay at marahil ang isang malaking family gathering ay makakatulong upang muling ikonekta si Paolo sa kanyang pinagmulan. Nag-reserve kami ng main ballroom ng Hotel Mandarin Palace
para sa gabi ng Disyembre 31, 2023 na may kapasidad para sa 40 katao. Hindi masyadong magarbo, ngunit sapat na elegante upang hindi makapagreklamo si Paolo na hindi namin naiintindihan ang kanyang bagong social level. Nang ipaalam namin ang mga plano sa pamamagitan ng WhatsApp, ang kanyang unang sagot ay typical na walang interest. Sige, pupunta ako. Ngunit ilang araw pagkatapos, nang ipadala namin sa kanya ang mga tiyak na detalye ng event, nagbago ng husto ang kanyang attitude. Bakit napakaraming pera sa isang family party? Sana ay ginawa na lang ninyo ng mas simple sa bahay, isinulat niya sa akin. Ang irony na kinokondena niya ako dahil sa labis na gastusin ay hindi nakalampas. Anak, pagkatapos ng maraming taon ng simpleng selebrasyon, gusto naming gumawa ng espesyal. Bukod pa rito, ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na magkakasama ang buong pamilya. Sana ay hindi kayo magbibigay ng anumang madamdaming talumpati tungkol sa kahalagahan ng pamilya. Hindi na ako bata. Ang sagot na yon ay dapat nag-alerto sa akin tungkol sa kung ano ang darating, ngunit patuloy akong kumapit sa pag-asa na kapag siya ay pisikal na naroroon, napapalibutan ng pagmamahal ng buong pamilya, ang tunay na Paolo ay muling lilitaw. Dumating ang gabi ng Disyembre 31 na punong-puno ng mga inaasahan. Nag-espesyal si Elena sa bawat detalye. Ang mga bulaklak, ang musika, ang menu, ang dekorasyon. Ang kapatid kong si Teresa at Roberto ay naglakbay mula sa probinsya kasama ang kanilang mga pamilya. Ang aking mga magulang, na oktogenarian na ngunit masigla pa rin, ay nasasabik na makita ang kanilang apo pagkatapos ng mga buwan ng pagkawala. Si Paolo ay dumating ng 2 oras na huli, bihis na bihis, ngunit may ekspresyon na hindi maganda ang idinudulot. Mekanikal siyang bumati sa mga kamag-anak, sumasagot sa kanilang mga tanong ng matipid, at ginugol ang karamihan ng gabi sa obsessive na pagtingin sa kanyang mobile phone. Sa hapunan habang nagkukwento ang lahat ng mga anecdotes at alaala ng pamilya, si Paolo ay nanatiling tahimik. Nang tanungin siya ng kapatid kong si Teresa tungkol sa kanyang pag-aaral, sumagot siya ng may pilit ng ngiti. Ayos lang lahat, tiya. Mas mahusay kaysa kailanman. Ngunit may napansin akong kakaiba sa kanyang kilos. Ang kanyang mga galaw ay medyo erratic. Ang kanyang mga pupil ay tila dilat. At mayroon siyang hyper-energetic attitude na hindi tumutugma sa kanyang karaniwang personalidad. Napansin din yon ni Elena dahil kinuyom niya ang aking kamay sa ilalim ng mesa nang biglang tumayo si Paolo upang pumunta sa banyo sa pangatlong pagkakataon sa loob ng 1 oras. Habang umuusad ang gabi at papalapit kami sa medianoche, lalong nagiging tensyon ang kapaligiran. Nagsimula si Paolo na magbigay ng mga sarcastic na komento tungkol sa hindi kinakailangang pagpapakita ng selebrasyon, tungkol sa kung gaano kapretensyoso ang buong setup sa kanya. 5 minuto bago mag-2:00, kinuha ni Elena ang microphone para sa tradisyonal na New Year's toast ng pamilya. Naghanda siya ng magagandang salita tungkol sa pasasalamat, unconditional love, at pag-asa na ang 2024 ay magdadala ng mas maraming pagkakaisa ng pamilya. Ngunit nang matapos niya ang kanyang talumpati at ipasa sa akin ang microphone upang idagdag ko ang sarili kong mga salita, may ganap na hindi inaasahang nangyari. Mabilis na lumapit si Paolo, inagaw ang microphone mula sa aking mga kamay at nagtungo sa gitna ng ballroom. Ang sumunod na nangyari ay magpapabago magpakailanman sa dinamika ng aming pamilya. Mahal na pamilya, nagsimula si Paolo nang may ngiti na nagpatigas sa aking dugo. Dahil narito tayong lahat na nagtitipon sa napakagandang selebrasyon na ito, na pinondohan ni Itay ng napakagaling, sa tingin ko ito ang perpektong sandali upang ibahagi ang aking tunay na nararamdaman. Ang katahimikan ay bumalot sa ballroom. 40 pares ng mata ang nakatuon sa aking anak na may hawak na microphone ng may nakakabahalang kumpiyansa. Tumingin sa akin si Elena na may takot sa mga mata, na para bang may masama siyang naiisip na mangyayari. Sa loob ng maraming taon, nakarinig ako ng mga talumpati tungkol sa pagmamahal ng pamilya, sakripisyo, pasasalamat, patuloy ni Paolo habang inililibot ang kanyang tingin sa lahat ng naroroon. Ngunit ngayong gabi gusto kong maging ganap na tapat sa inyong lahat.
Sinubukan ng kapatid kong si Roberto na sumingit. Paulo, baka dapat nating... Huwag! Sigaw ng aking anak. Lumayo ng sandali sa microphone bago muling inilapit ito sa kanyang mga labi. Kailangang marinig ng pamilyang ito ang katotohanan, lalo na ang aking ama na nag-aakalang siya ang dakilang mapagbigay na patriarch. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig nang may calculated na kalupitan na hindi ko kailanman nasaksihan. Tumayo si Elena, sinubukang lapitan siya, ngunit pinigilan siya ni Paulo nang may agresibong kumpas ng kamay. Alam ba ninyo kung ano ang magiging pinakamagandang regalo na matatanggap ng pamilyang ito para sa taong 2024? Tanong niya. Itinaas ang boses hanggang sa naging isang dagundong na umaling-aungaw sa buong ballroom. Ang kamatayan ng aking ama. Ang kanyang kamatayan ang magiging pinakamagandang regalo para sa pamilyang ito. Tumigil ang mundo. Literal kong naramdaman na parang nagyelo ang oras sa tiyak na sandaling iyon. Ang mga salita ni Paulo ay tumalbog sa mga dingding ng eleganteng ballroom na parang mga bala na naghahanap ng pinaka-vulnerable na target, ang aking puso. Ang aking 82 taong gulang na ina ay humawak sa kanyang dibdib at nagsimulang umiyak ng tahimik. Ang kapatid kong si Teresa ay tumayo ng biglaan kaya natumba ang kanyang silya. Ang mga bata, ang iilang maliliit na pinsan na nasa selebrasyon, ay nakatingin ng malaki at naguguluhan, hindi maintindihan kung bakit nagbago ng husto ang kapaligiran. Paulo! Sigaw ni Elena ng may basag na boses na hindi ko kailanman narinig sa aming 20 taon ng kasal. Paano mo nasabi ang ganyang bagay? Ngunit hindi pa siya tapos, na para bang iniingatan niya ang lason na ito sa loob ng maraming buwan, nagpatuloy siya. Oo, sinabi ko at inuulit ko. Ang matandang controller na ito na nag-aakalang siya ang nagmamay-ari ng ating mga buhay ay nagiging balakid lang sa atin. Kapag wala na siya, sa wakas ay makakapamuhay na tayo ng walang patuloy na mga sermonya tungkol sa pera at responsibilidad. Ang reaksyon ay agaran at mapangwasak. Ang bayaw kong si Marco ay tumayo ng galit na galit at inagaw ang microphone sa kanyang mga kamay. Nagsimulang sitahin ng kapatid kong si Teresa si Paulo nang may katigasan na hindi ko alam na mayroon siya. Paano ka naglakas loob na kausapin ang iyong ama ng ganyan? Sino ka ba sa akala mo? Ngunit ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang mga salita mismo, kundi ang ekspresyon sa mukha ni Paulo habang binibigkas niya ang mga ito. Walang pagsisisi, walang pagkagulat sa sarili niyang kalupitan. May satisfaction na para bang sa wakas ay inilabas niya ang isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. Nagsimulang tumayo ang mga bisita, kinukuha ang kanilang mga coat at bag, bumubulong sa isa't isa nang may tingin ng habag kina Elena at sa akin. Ang selebrasyon ng New Year ay naging isang pampublikong pagpapahiya na alam kong maaalala ko sa buong buhay ko. Tumakbo si Elena sa akin at niyakap ako ng nanginginig. Carding, umuwi na tayo. Please, umalis na tayo rito. Ang kanyang mga luha ay nagbasa sa aking damit at nararamdaman ko kung paano nanginginig ang kanyang katawan sa mga sobs na pinipigilan. Si Paulo ay naglaho. Sa gitna ng kaguluhan at pangkalahatang pagkabigla. Sinamantala niya ang pagkakataon na tumakas sa ballroom, marahil ay nahihiya sa mga reaksyon ng pamilya kahit na hindi sa sarili niyang mga salita. Ang paglalakbay pabalik sa bahay ay ang pinakatahimik at pinakamasakit sa aming buhay. Tahimik na umiyak si Elena sa passenger seat habang nagmamaneho ako sa mga kalye ng Maynila. Pakiramdam ko ay katatanggap ko lang ng suntok sa sikmura. Ang mga ilaw ng fireworks ng New Year ay nagliliwanag sa kalangitan, ngunit para sa amin, ang selebrasyon ay nagtapos sa pinakamapait na paraan. Nang makauwi na kami, umupo kami ni Elena sa aming kama na magkayakap, sinusubukang iproseso kung ano ang nangyari. Saan tayo nagkamali? Tanong niya sa akin habang umiiyak. Paano tayo umabot sa puntong ito? Ginugol ko ang mga oras na iyon hanggang madaling araw. Sinuri sa aking isip ang bawat desisyon na ginawa ko bilang isang ama, bawat sakripisyo sa pananalapi, bawat payo na binigay ko sa kanya, bawat pagpapakita ng pagmamahal at suporta. Masyado ba akong mapagbigay? Masyadong istrikto? Masyadong generous?
Ngunit habang mas iniisip ko ito, mas nagiging malinaw ang isang bagay sa aking isip. Ang mga salita ni Paolo ay hindi resulta ng pagkalasing o isang sandali ng impulsivity. Binigkas ang mga ito ng may labis na katumpakan, ng may labis na calculated na kalupitan. Ang aking anak ay gusto akong saktan sa pinakamalalim na paraan na posible at nagtagumpay siya. Alas 6 nilo ng umaga noong Enero 2024. Habang sa wakas ay natutulog si Elena na pagod sa tabi ko, gumawa ako ng isang desisyon na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Tumayo ako ng tahimik, nagpunta sa aking study at kinuha ang card ni Attorney Ricky Santos, ang aking trusted lawyer. Hindi ko papayagan na patuloy akong hiyain ng sarili kong anak habang nabubuhay siya sa aking pera. Kung talagang naniniwala siya na ang aking kamatayan ay magiging isang regalo para sa pamilya, kung gayon ay oras na para maranasan niya kung ano ang magiging buhay ng walang suporta sa pananalapi mula sa akin. Ang mga salita ay may mga kahihinatnan at si Paolo ay matututo ng lesson na iyon sa pinakamatinding paraan na posible. Si Attorney Ricky Santos ay naging legal advisor ko sa loob ng mahigit 15 taon. Siya ang humawak sa pagbebenta ng aking kumpanya, siya ang nag-ayos ng aking early retirement, at alam niya ng perpekto ang financial situation ng aming pamilya. Nang tawagan ko siya noong umagang iyon ng Enero 2, ang kanyang boses ay agad na nagpakita ng pag-aalala nang marinig ang aking malungkot na tono. "Carding, ano ang nangyayari? Ayos ka lang ba?" "Ricky, kailangan kitang makita ngayon din. Urgent ito at tungkol kay Paolo. May malubha ba? May legal problem ba? Isang bagay na dapat ko nang ginawa mga buwan na ang nakalipas. Pwede mo ba akong tanggapin sa opisina mo ng alas 10? Habang nag-aalmusal, sinubukan ni Elena na pigilan ako sa paggawa ng padalos-dalos na mga desisyon. "Carding, please, pag-isipan mo itong mabuti. Si Paolo ay altered kagabi. Malamang ay naparami ang inom niya. Hindi niya maaaring seryosohin ang sinabi niya. Ngunit ginugol ko ang nakaraang 6 na oras na gising. Sinuri hindi lang ang mga salita kagabi, kundi ang buong pattern ng pag-uugali na binuo ng aking anak sa loob ng nakaraang 2 taon. Ang kayabangan, ang paghamak sa aming mga family values, ang calculated na paraan kung paano niya minamanipula ang aming mga emosyon para makakuha ng mas maraming pera. Elena, mahal, ang nangyari kagabi ay hindi aksidente. Ito ay ang culmination ng mga buwan ng lumalaking hostility. Alam ni Paolo eksakto ang sinabi niya at kung bakit niya iyon sinabi. Ngunit siya ang anak natin. Eksakto iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong kumilos ngayon, dahil kung talaga siyang anak natin, kailangan niyang matutunan na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan at kung hindi na siya ang anak na pinalaki namin, hindi siya karapat-dapat na patuloy na mabuhay sa aming pagsisikap habang hinahamak niya kami. Ang opisina ni Ricky ay matatagpuan sa Historic Center ng Maynila, sa isang inayos na gusali na nagpapakita ng kagandahan at kaseryosohan. Nang dumating ako ng alas 10 sila mo eksakto, naghihintay siya sa akin na may seryosong ekspresyon na nagpapahiwatig na naintindihan niya ang pagka-urgent ng aking tawag sa telepono. "Ikwento mo sa akin kung ano ang nangyari," sabi niya sa akin ng direkta, nang walang mga social preamble. Ikinuwento ko sa kanya ang mga pangyayari kagabi kasama ang lahat ng masakit na detalye. Nakinig sa akin si Ricky nang hindi sumisingit. Paminsan-minsan ay nagtatala sa kanyang legal notebook. Nang matapos ko ang aking kwento, nanatili siyang tahimik sa loob ng matagal na minuto. Nagpo-process ng impormasyon. "Carding, naiintindihan ko ang sakit at pagkagalit mo. Ngunit gusto kong tiyakin na ginagawa mo ang desisyong ito ng may malamig na ulo, hindi lang dahil sa emosyon. Mayroon akong seksam na oras para mag-isip, Ricky. Hindi ito isang impulsive decision. Ito ay isang kinakailangang desisyon." Napakabuti. "Ano ba talaga ang gusto mong gawin?" "Gusto kong putulin ng ganap ang lahat ng suporta sa pananalapi kay Paolo. Kansilahin ang kanyang credit card, isuspinde ang buwan ng transfers, bawiin ang aking authorization sa anumang bank account na may access siya." Tumango si Ricky ng dahan-dahan. Iyan ay ganap na magagawa mula sa legal standpoint. Si Paolo ay adult na.
Wala siyang anumang legal right sa iyong ari-arian habang ikaw ay buhay. Mayroon pa ba? Gusto kong baguhin ang aking mga last will and testament at inheritance documents. Kung talagang naniniwala siya na ang aking kamatayan ay magiging isang regalo para sa pamilya, kung gayon ay dapat siyang maging handa na tanggapin eksakto ang mana na nararapat sa isang taong nagnanais ng kamatayan ng kanyang ama. Carding, posible rin iyan, ngunit iminumungkahi ko na huwag kang gumawa ng ganoong kalaking pagbabago agad-agad. Unahin muna natin ang kasalukuyang suporta sa pananalapi at tingnan natin kung paano magre-react si Paulo. Ang mga testament ay pwedeng baguhin sa bandang huli kung sa tingin mo ay kinakailangan. Tama si Ricky. Mas mahusay na magpatuloy ng paunti-unti, ngunit matatag. Ginugol namin ang sumunod na 2 oras sa pagsusuri sa lahat ng financial documents na nag-uugnay kay Paulo sa aming family assets. Ang listahan ay mas malawak kaysa sa naaalala ko. Ang supplementary credit card, ang automatikong buwanang transfers, isang joint savings account na binuksan ko para sa kanyang mga gastusin sa universidad, at maging isang private health insurance policy. Lahat ng ito ay pwedeng kanselahin ngayon din, paliwanag ni Ricky. Ang mga bank entity ay ipoprocess ang mga cancellation order bago matapos ang business day. Perpekto. Gusto kong nakadisconnect ang lahat bago magkaroon ng pagkakataon si Paulo na gumawa ng anumang karagdagang gastusin. At kung makikipag-ugnayan siya sa iyo at humihingi ng paliwanag, paano mo planong hawakan ang pag-uusap na iyon? Nang may ganap na katapatan, sasabihin ko sa kanya eksakto kung bakit ko ginagawa ang mga hakbang na ito. Kung gusto niyang magpatuloy na maging independent at hamakin ang lahat ng aming kinakatawan bilang pamilya, kung gayon ay maaari niyang patunayan ang independence na iyon sa pamamagitan ng pagtustos sa sarili niya nang walang tulong namin. Pumirma ako sa lahat ng kinakailangang documents, ang mga bank cancellation order, ang mga revocation of authorizations, ang pagsususpinde ng automatikong transfers. Ang bawat pirma ay parang isang maliit na kalayaan na para bang binabawi ko ang kontrol sa isang sitwasyon na hinayaan kong lumala ng masyadong matagal. Nang umalis ako sa opisina ni Ricky, malapit sa tanghali, pakiramdam ko ay kakaibang kalmado. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, gumawa ako ng isang tiyak na aksyon upang protektahan ang aking dangal at ang kay Elena. Hindi na kami magiging tahimik na biktima ng emosyonal at pinansyal na pang-aabuso ng aming sariling anak. Naghihintay sa akin si Elena sa bahay na may balisang ekspresyon. Ano ang napagdesisyunan mo? Pinutol ko ang lahat ng financial connection. Simula ngayon, kailangan ni Paulo na patunayan ang kanyang independence sa pinakapraktikal na paraan na posible. Buntong hininga siya ng malalim, ngunit tumango. Marahil ito ang tama. Sana lang ay magpa-rethink siya nito at hindi siya lalo pang lumayo sa atin. Elena, kung ito ang maglalayo sa kanya ng tuluyan, kung gayon hindi talaga siya ang anak natin. At kung ito ang magpapatino sa kanya, kung gayon baka maibalik natin ang binata na pinalaki natin ng may labis na pagmamahal. Ang unang epekto ng aking mga desisyon ay hindi nagtagal upang magpakita. Nang hapon ding iyon, sinubukan ni Paulo na gamitin ang kanyang credit card at natuklasan na nakansela na iyon. Ang kanyang unang reaksyon ay tawagan ako, ngunit hindi ako sumagot. Gusto kong maramdaman niya ang kawalan ng katiyakan na maranasan niya kahit sa loob lang ng ilang oras kung ano ang ibig sabihin ng walang garantisadong access sa walang limitasyong financial resources. Kinabukasan, sa wakas ay nagpasya akong sagutin ang tawag niya. Tay, ano ang nangyayari? Ang boses ni Paulo ay tila desperado sa telepono, ganap na iba sa mayabang at mapanghamak na tono na ginamit niya sa nakaraang mga buwan. Hindi gumagana ang card ko, hindi ako maka-access sa savings account, at sinabi sa akin ng bangko na lahat ng authorization ay binawi. Humugot ako ng malalim na hininga bago sumagot. Ininsayo ko ang sandaling ito sa loob ng nakaraang 24 oras, ngunit ang marinig ang totoong pagkabalisa sa kanyang boses ay muntik nang magpabago sa aking isip. Halos. Ang mga kahihinatnan ng mga salita mo, Paulo. Eksakto iyan ang nangyayari. Mga kahihinatnan. Tay, hindi mo pwedeng gawin ito. May mga gastusin pa akong kailangang bayaran, mga pangakong pang-akademiko.
Kailangan ko ng pera na iyan para mabuhay sa Maynila. Nakaka-interes, sagot ko nang may kalmado na hindi ko alam na taglay ko. 3 gabi na ang nakalipas, hayagan mong ipinahayag na ang aking kamatayan ang magiging pinakamagandang regalo para sa ating pamilya. Ngayon, natutuklasan mo kung ano ang magiging buhay mo nang walang suporta sa pananalapi mula sa akin. Ituring mo ito bilang isang maliit na pagtikim ng kung ano talaga ang nais mo. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal ng ilang segundo. Naririnig ko ang kanyang mabilis na paghinga, marahil ay nagpo-process ng katotohanan na ang kanyang mga salita ay nagkaroon ng totoo at agarang mga kahihinatnan. Tay, altered ako noong gabing iyon, uminom ako, hindi ako nag-isip ng malinaw. Paolo, ang mga salita na binigkas mo ay hindi lumabas sa bote ng alak. Lumabas ang mga iyon sa puso mo mula sa mga buwan ng naipon, nasama ng loob patungo sa iyong pamilya at lalo na sa akin. Ngunit hindi mo ako pwedeng iwanan ng walang anuman. Ako ang anak mo. Totoo, ikaw ang anak ko. Kaya nga, kailangan mong matutunan ang lesson na ito bago maging huli ang lahat. Ang isang anak na gumagalang sa kanyang ama ay hindi nagnanais ng hayagan ng kanyang kamatayan. Pinutol ko ang telepono nang hindi naghihintay ng sagot niya. Pinagmamasdan ako ni Elena mula sa kusina nang may tahimik na luha na umaagos sa kanyang mga pisngi, ngunit may ekspresyon ng matatag na suporta. Iyon ang tama, sabi niya habang lumalapit at niyakap ako. Masakit, ngunit iyon ang tama. Sa sumunod na mga araw, sinubukan ni Paolo na makipag-ugnayan sa akin sa lahat ng posibleng paraan. Mga tawag sa telepono na hindi ko sinagot, mga WhatsApp message na binasa ko, ngunit binaliwala, mga email na lalong nagiging desperado na kami ni Elena ay sinuri ng magkasama bago burahin ng walang sagot. Sa ika-4 na araw, pinalitan ko ang numero ng aking mobile phone. Ginawa rin iyon ni Elena. Blinok namin ang lahat ng account niya sa social media. Binura namin ang mga family photograph kung saan siya lumabas at nagsimula kaming magtayo ng isang protective barrier sa paligid ng aming emosyonal na tahanan. Hindi mo ba iniisip na masyado tayong drastic? Tanong sa akin ni Elena, isang hapon habang inaayos namin muli ang family album, sistematikong tinatanggal ang pinakahuling mga larawan ni Paolo. Elena, sa loob ng maraming buwan, naging biktima tayo ng kanyang emosyonal na manipulasyon. Sa tuwing naglalagay tayo ng mga limitasyon, nakakahanap siya ng paraan upang iparamdam sa atin ang pagkakasala para i-chantage tayo sa mga pangako ng pagbabago na hindi niya kailanman tinutupad. Kailangan nating protektahan ang sarili nating mental health. Tama siya at alam naming dalawa. Ang nakaraang 2 taon ay isang patuloy na pagkaubos, isang unti-unting pagguho ng aming kapayapaan sa pamilya. Bawat pag-uusap kay Paolo ay naging isang matensyong negosasyon. Bawat family reunion ay naging isang pagsubok ng emosyonal na pagtitiis. Sa 2 linggo ng aming protective isolation, nagsimulang dumating ang mga tawag mula sa ibang mga kamag-anak. Ang kapatid kong si Teresa ang nauna. Carding, nag-contact sa akin si Paolo. Desperado siya. Sabi niya wala siyang pera kahit pambili ng pagkain. Hindi mo ba iniisip na sapat na ang parusa? Teresa, narinig mo ba ang sinabi niya sa New Year's party? Oo, nakakatakot yon, pero walang pero. Ang isang binata na nagnanais ng hayagan ng kamatayan ng kanyang ama ay hindi karapat-dapat na patuloy na mabuhay sa pera ng amang iyon. Pero anak mo siya, Carding. Ang pamilya ay dapat magpatawad. Ang pamilya ay dapat ding magturo ng mga limitasyon at hindi kailanman natuto si Paolo dahil laging may nakakahanap ng dahilan upang ipagpaumanhin ang kanyang pag-uugali. Ang katulad ng mga pag-uusap ay naulit sa iba pang mga kamag-anak sa sumunod na mga linggo. Ang bayaw kong si Marco ay ganap na sumuporta sa akin. Naaalala ang kahihiyan na naramdaman niya sa selebrasyon. Ang aking mga magulang, bagamat nasaktan sa sitwasyon, ay naintindihan ang kalubhaan ng mga salita ng kanilang apo. Ngunit ang iba pang mga kamag-anak, lalo na ang mga babae, ay sinubukang mamagitan, magpalambot,
maghanap ng mga dahilan upang bigyang katwiran ang hindi matatawaran. Bata pa siya, sabi nila. Ang mga kabataan ay nagkakamali. Ang pamilya ay dapat na comprehensive. Natuto na siya ng lesson. Ngunit gumawa ako ng matatag na desisyon. Hindi kami magiging emotional hostage ng isang taong labis na nanakit sa amin, anuman ang blood ties na nag-uugnay sa amin. Kami ni Elena ay nagsimulang muling matuklasan ang kapayapaan na unti-unti naming nawala sa nakaraang mga taon. Ang aming mga hapunan ay naging relaxed. Walang patuloy na tensyon ng paghihintay ng conflict-ridden phone calls. Ang aming mga pag-uusap ay nakabawi sa intimacy at complicity na naglarawan sa aming kasal bago sinimulan ng mga problema kay Paulo na kainin ang lahat ng aming emosyonal na enerhiya. Alam mo ba kung ano ang napansin ko? Sabi sa akin ni Elena isang hapon habang naglalakad kami sa parke, isang bagay na hindi namin nagawa sa loob ng maraming buwan. Muli tayong nakangiti. Talagang nakangiti, hindi ang mga pilit na ngiti na ipinapakita natin kapag nakikipag-usap kay Paulo. Tama siya. Nabawi namin ang kapayapaan sa aming tahanan, ang emosyonal na stability na sistematikong sinira ng erratic na pag-uugali ng aming anak. Isang buwan pagkatapos ng ganap na pagputol ng kontak, nagpasya kaming gumawa ng isang bagay na matagal na naming ipinagpaliban, isang 2 linggong biyahe sa Palawan. Laging pinapangarap ni Elena na bisitahin ang El Nido at gusto kong makita ang Coron. Nag-book kami ng mga flight, ang hotel, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagplano kami ng bakasyon ng hindi nag-aalala tungkol sa patuloy na mga financial emergency na karaniwang ginagawa ni Paulo. Paano kung may mangyari habang wala tayo? Tanong ni Elena habang nag-iimpake kami. Elena, sa loob ng 25 taon, available tayo ng 24 oras kay Paulo. Ngayon, oras na para maging available tayo para sa ating sarili. Ang biyahe ay nagbigay ng aral. Malayo sa mga family pressure, sa telepono, sa social media, kami ni Elena ay muling natuklasan ng couple na kami bago sinimulan ng mga problema sa aming anak na tukuyin ang aming buhay. Naglakad kami sa mga tabing dagat ng El Nido, nakita namin ang paglubog ng araw sa Coron. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nag-usap kami tungkol sa aming sariling mga pangarap, proyekto at pag-asa. Hindi ko alam kung gaano karami ang isinakripisyo natin sa sarili natin, sabi sa akin ni Elena isang gabi habang naghahapunan kami sa isang terrace na may tanawin sa dagat. Nang bumalik kami sa Maynila, nakita namin ang 12 ng mga mensahe mula sa mga kamag-anak na nagpapaalam sa amin tungkol sa sitwasyon ni Paulo. Tila kinailangan niyang lisanin ang kanyang marangyang shared apartment at lumipat sa isang mas simpleng residence. Ang kanyang mga kaibigan sa mga party ay mahiwagang naglaho nang matuklasan nila na hindi na niya kayang punduhan ang kanilang mga gabi. Ngunit ang pinakamahalaga ay, ayon sa aking family sources, hindi na muling binanggit ni Paulo si Gab, ang sinasabing mayaman na kaibigan na labis na nakaimpluwensya sa kanyang pag-uugali. Ang tunay na pagkakaibigan, tila, ay lumalabas sa mga sandali ng krisis. Ang aming pagbabalik mula sa Palawan ay naghudyat sa simula ng isang bagong domestic routine na nakalimutan namin ni Elena na pwedeng umiral. Tahimik na almusal habang nagbabasa ng dyaryo, mga hapon ng gardening, mga gabi ng panunood ng pelikula nang walang dramatic phone interruptions. Para bang nabawi namin ang sarili naming buhay pagkatapos ng mga tao ng pamumuhay, batay sa patuloy na mga krisis ng ibang tao. 5 buwan na ang nakalipas mula nang ganap kaming humiwalay ng komunikasyon kay Paulo. At bagamat paminsan-minsan ay nakakatanggap kami ng mga fragmentary reports tungkol sa kanyang sitwasyon sa pamamagitan ng mga kamag-anak, nagawa naming magtatag ng isang healthy emotional distance. Hindi na umiiyak si Elena tuwing gabi at tinigilan ko na ang compulsive na pag-check sa mga balita ng Maynila, takot na makahanap ng anumang pagbanggit sa aming anak. Gayunpaman, ang umaga ng Hunyo 15, 2023 ay magbabago ng husto sa pakiramdam ng nabawi naming stability. Alas 7:15 iyon nang tumunog ang landline sa bahay. Kami ni Elena ay nagpalitan ng tingin dahil napakakaunting tao ang nakakaalam ng numerong iyon. At lalo na, walang dahilan para tumawag ng ganoon kaaga. Nang sagutin ko,
Isang opisyal at seryosong boses ang agad na nagbalik sa akin sa nightmare na akala ko ay naiwan ko na. Hinoong Ricardo Reyes, nagsasalita si Agent Roberto Martinez mula sa District Center Police Station sa Maynila. Kailangan ko kayong ipaalam tungkol sa isang sitwasyon na kinasasangkutan ng inyong anak na si Paulo Reyes. Ang una kong instinct ay ibaba ang telepono. Sa loob ng maraming buwan, nagtayo ako ng mga emotional wall para protektahan ang sarili ko mula sa eksaktong ganitong uri ng sitwasyon. Ngunit may isang bagay sa professional tone ng agent ang nagpahiwatig sa akin na sa pagkakataong ito ay hindi ito isang manipulasyon ni Paulo para makakuha ng pera, kundi isang bagay na mas seryoso. Ano ang nangyari? Tanong ko. Ramdam kong lumapit si Elena ng instinctive, binabasa sa aking ekspresyon na may malubhang nangyayari. Ang inyong anak ay inaresto kagabi sa isang routine operation sa labas ng isang nightclub sa Malate. May natagpo ang illegal substances sa kanyang personal backpack. Tumigil ang mundo sa paligid ko. Humawak si Elena sa kanyang bibig at pakiramdam ko ay katatanggap ko lang ng suntok sa sikmura. Droga. Ang aking anak ay inaresto dahil sa pag-iingat ng droga. Anong uri ng substances? Nagawa kong bigkasin, bagamat may bahagi sa akin ang ayaw malaman ng sagot. Cocaine, Ginoo. Isang dami na lumampas sa limitasyon para sa personal consumption ayon sa umiiral na batas. Ang inyong anak ay kasalukuyang pinoproseso at nangangailangan ng agarang legal representation. Nasaan siya ngayon? Nasa mga detention cell ng aming police station. Ang hukom ang magpapasya ngayong hapon kung siya ay lalabas ng may mga kaso o kung dapat siyang manatili sa preventive prison hanggang sa trial. Pagkatapos makuha ang lahat ng kinakailangang detalye, ibinaba ko ang telepono at umupo ng mabigat sa sofa. Niyakap ako ni Elena at kaming dalawa ay nanatiling tahimik sa loob ng matagal na minuto. Tinatanggap ang bagong dimensyon na ito ng krisis sa pamilya na akala namin ay nakontrol na namin. Carding, kailangan nating gumawa ng isang bagay, sabi ni Elena sa akin sa wakas. Hindi natin siya pwedeng iwanan ng mag-isa sa ganitong sitwasyon. Ano eksakto ang gagawin, sagot ko. Nararamdaman ang paghahalo ng sakit ng isang ama at ang matatag na determinasyon na panatilihin ang mga limitasyon na itinatag namin. Tumakbo sa Maynila upang iligtas siya mula sa mga kahihinatnan ng sarili niyang mga desisyon. Ngunit droga iyan, Carding, seryoso ito. Pwede itong sumira sa kanyang future ng ganap. Elena, at sino ang nagdesisyong makisali sa droga? Tayo. Ang pamilya na labis niyang hinahamak. Gumawa si Paulo ng mga desisyong iyon. Alam ang mga panganib. Sa sumunod na mga oras, hindi tumigil ang pagring ng telepono. Mga kamag-anak na nakarinig ng mga bulong-bulungan, mga kakilala na nagpapahayag ng kanilang pagkagulat, at sa wakas, malapit sa tanghali, isang tawag na inaasahan ko, ngunit kinatatakutan, ang kay Paulo mismo. Tay. Ang kanyang boses ay tila basag, ganap na iba sa kayabangan na naglarawan sa aming huling mga pag-uusap. Please, kailangan ko ng tulong mo. Sabi nila, pwedeng makulong ako. Paulo, paano ka umabot sa sitwasyong ito? Nagkamali ako, Tay. Kinumbinsi ako ni Gab na magdala ng isang bagay para sa kanya. Sabi niya hindi ito mapanganib, na para lang ito sa isang private party. Narito na naman si Gab, ang misteryosong mayaman na kaibigan na conveniently naglaho nang nawalan ng access si Paulo sa aking pera, ngunit tila bumalik upang isali siya sa mga illegal activity. Nasaan si Gab ngayon, Paulo? Tinutulungan ka ba niya sa mga lawyer? Inaako ba niya ang kanyang responsibilidad dito? Ang katahimikan sa kabilang linya ang nagbigay sa akin ng sagot na inaasahan ko. Hindi ko na siya nakita mula nang inaresto ako, inamin niya sa wakas. Ang mga telepono niya ay disconnected. Siyempre disconnected yon. Ang mga tunay na kaibigan ay naglalaho kapag lumitaw ang totoong mga problema. Tay, please, huwag mo akong sermonan ngayon. Kailangan ko ng lawyer. Kailangan ko ng isang taong tutulong sa akin na makalabas dito. Paulo. Sa loob ng 10 buwan na buhay ka ng walang tulong sa pananalapi mula sa akin. Ipinakita mo ang iyong independence, ang kakayahan mong gumawa ng mga desisyon
nang hindi kumukonsulta sa iyong pamilya, bakit ngayon kailangan mo ang aming suporta? Dahil iba ito ay isang tunay na emergency. Anak, bawat problema na naranasan mo sa loob ng nakaraang 2 taon ay tila isang tunay na emergency sa iyo. Ang pagkakaiba ay ngayon ang mga kahihinatnan ay hindi ko malulutas sa pera. Iiwanan mo ako? Hahayaan mo ba talaga akong makulong? Ang tanong na iyon ay tumagos sa akin na parang isang sundang. Sa isang sandali, ang lahat ng aking paternal instincts ay sumisigaw sa akin na tumakbo sa Maynila, kumuha ng pinakamahusay na lawyer, gawin ang lahat ng posible upang protektahan ang aking anak mula sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ngunit pagkatapos ay naalaala ko ang kanyang mga salita sa selebrasyon ng New Year. Naalaala ko ang mga buwan ng manipulasyon, ng emosyonal na chantage, ng paghamak sa lahat ng kinakatawan namin ni Elena. Naalaala ko na ninais niya ng hayagan ang aking kamatayan. Paulo, magkakaroon ka ng lawyer, isang public defender na itatalaga sa iyo ng Estado ng libre. Magkakaroon ka ng lahat ng legal guarantees na tumutugma sa sinumang Pilipinong mamamayan, ngunit hindi mo makukuha ang aking pera upang kumuha ng pribadong representasyon. Ngunit ang mga public defender ay hindi sila talaga nagmamalasakit sa kung ano ang mangyayari sa iyo. Kung gayon, sana ay sapat siya upang tulungan ka na matutunan na ang mga desisyon ay may mga kahihinatnan at ang malupit na mga salita sa pamilya ay mayroon ding kahihinatnan. Pinutol ko ang telepono sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 10 buwan, ngunit sa pagkakataong ito ay may ibang pakiramdam. Hindi lang ito galit o pagkadismaya, ito ay isang malalim na kalungkutan sa makita kung paano ang binata na pinalaki namin ng may labis na pagmamahal ay umabot sa ganoong punto ng self-destruction. Tumingin sa akin si Elena nang may luha sa mga mata. Sigurado ka ba na ginagawa natin ang tama? Elena, kung ililigtas natin siya ngayon, anong mensahe ang ipinapadala natin sa kanya? Na pwede niyang gawin ang anumang bagay, saktan ang sino man, gumawa ng pinaka-irresponsible na mga desisyon? At laging may isang taong magliligtas sa kanya mula sa mga kahihinatnan. Nang hapong iyon, nalaman namin mula sa kapatid kong si Teresa na nakipag-ugnayan sa mga kakilala sa Maynila na si Paulo ay nakalaya ng may mga kaso. Kailangan niyang magpakita linggo-linggo sa mga autoridad habang nagpapatuloy ang proseso ng korte. Ngunit hindi bababa sa hindi siya makukulong ng preventive. Sabi nila, kung ito ang unang pagkakataon at cooperative siya sa hustisya, malamang ay makakatanggap siya ng conditional suspension ng sentensya, ipinaalam sa akin ni Teresa sa telepono. Masaya ako para sa kanya, sagot ko ng taus-puso. Sana ay gamitin niya ang oportunidad na ito upang pag-isipan ang mga desisyon na nagdala sa kanya rito. Carding, hindi mo ba iniisip na sapat na ang kanyang paghihirap? Baka oras na para magtayo ng tulay. Teresa, siya ay sumasagot sa isang proseso ng kriminal dahil sa pag-iingat ng droga. Hindi iyon paghihirap dahil sa aking mga desisyon, iyon ay pagharap sa mga kahihinatnan ng sarili niyang mga aksyon. Ang pagkakaiba ay fundamental. Ang mga buwan na sumunod sa pag-aresto kay Paulo ay isang kakaibang paghahalo ng personal na kalayaan at pinigilang pag-aalala ng isang ama. Kami ni Elena ay nagtagumpay sa pagpapanatili ng aming desisyon na hindi direktang makialam, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi kami na immune sa curiosity kung paano nagaganap ang buhay ng aming anak nang walang suporta sa pananalapi mula sa amin. Sa pamamagitan ng kapatid kong si Teresa na nagpapanatili ng indirect contact sa ilang university classmates ni Paulo, nagsimula kaming makatanggap ng fragmentary information tungkol sa kanyang bagong reality. Ang mga balita ay hindi nakapagpapatibay, ngunit hindi inaasahan. Tila ang pag-aresto ay nagmarka ng isang tiyak na breaking point sa kanyang social circle sa universidad. Si Gabriel Gab Torres, ang sinasabing mayaman na kaibigan na labis na nakaimpluwensya sa mga desisyon ni Paulo sa nakaraang mga taon, ay ganap na naglaho sa kanyang buhay. Ang kanyang mga telepono ay nanatiling disconnected. Ang kanyang social media accounts ay na-deactivate at ayon sa mga bulong-bulungan, nagdesisyon ang kanyang pamilya
na ipadala siya ng discreetly upang mag-aral sa ibang bansa upang maiwasan ang anumang koneksyon sa skandal. Tipikal, komento ko nang ikinuwento ni Teresa ang mga detalyeng ito sa isang pagbisita sa linggo. Ang mga mayayamang may problema ay laging may madaling exit, ngunit ang pinakanakakagulat ay kung paano nag-react ang iba pang social group ni Paulo sa kanyang krisis. Ang mga kasamahan na karaniwang sumasama sa kanyang mamahaling mga night outs na nag-enjoy ng mga hapunan na binayaran ng aking pera sa loob ng maraming buwan ay nagsimulang lumayo ng sistematiko. Ang mga imbitasyon sa mga exclusive parties ay naglaho at ang mga pag-uusap sa mga pasilyo ng unibersidad ay naging hindi komportable at tahimik kapag lumalapit siya. Nakapagtataka kung paano naglalaho ang mga pagkakaibigan na nakabase sa pera kapag naubos na ang pera. Pagmumuni-muni ni Elena isang hapon habang naghahanda ng hapunan. Ngunit marahil ang pinaka-drastic na pagbabago sa buhay ni Paulo ay ang kanyang bagong labor reality. Nang walang access sa aming suporta sa pananalapi at nakaharap sa mga legal expenses na hindi ganap na kayang bayaran ng kanyang public defender, napilitan siyang maghanap ng trabaho sa unang pagkakataon sa kanyang adult life. Ayon sa aking family sources, nakakuha siya ng trabaho bilang delivery rider para sa isa sa mga mobile application na nag-oopera sa Maynila. Ang irony ay hindi nakalampas sa akin. Ang binata na ilang buwan na ang nakalipas ay nang-uuyam sa mga pag-iisip sa probinsya at nagmamalaki sa kanyang mga high-level business contacts. Ngayon ay naglalakbay sa syudad sa isang hiniram na motorsiklo, nagde-deliver ng mga burger at pizza para mabuhay. Nagtrabaho siya, lalo na tuwing gabi, ipinaalam sa akin ni Teresa sa isa sa aming regular na pag-uusap sa telepono. Sabi nila minsan ay nagtatrabaho siya hanggang 3:00 ng madaling araw para matupad ang sapat na deliveries. At ang kanyang pag-aaral? Tanong ko. Nag-aalala talaga sa kanyang academic future. Tila nagagawa niyang panatilihin ang pace ngunit halos hindi. Nag-aaral siya sa araw kung kailan niya kaya, sa pagitan ng mga oras ng tulog at mga shifts sa trabaho. Ang imahe ni Paulo na nag-aaral ng engineering physics ng madaling araw pagkatapos magtrabaho ng 12 oras bilang delivery boy ay nagdulot sa akin ng magkasalungat na damdamin. Sa isang banda, nakaranas ako ng mapait na satisfaction sa pagkaalam na sa wakas ay natutunan niya ang tunay na halaga ng trabaho at responsibilidad. Sa kabilang banda, ang ama sa loob ko ay nasasaktan sa pag-imagine sa aking anak na nakikipaglaban ng mag-isa laban sa mga kalagayan na sana ay naiwasan sa mas matalinong mga desisyon. Ibinahagi ni Elena ang mga ambivalent feelings na ito. Minsan nagigising ako sa gabi at nagtataka kung hindi ba tayo masyadong mahigpit. Sabi niya sa akin isang madaling araw ng Agosto habang gising kaming dalawa sa isang partikular na matinding thunderstorm. Elena, naaalala mo ba ang eksaktong mga salita na binigkas niya noong New Year? Siyempre naaalala ko. Nakaukit iyon sa aking memorya magpakailanman. Kung gayon, naaalala mo ba na ninais niya ng hayagan ang aking kamatayan? Hindi iyon isang bad taste joke, hindi iyon isang impulsive comment, iyon ay isang malupit at calculated na deklarasyon sa harap ng buong pamilya natin. Alam ko, Carding, ngunit anak pa rin natin siya. Eksakto iyon ang dahilan kung bakit hindi natin siya pwedeng iligtas ngayon, dahil kung gusto talaga nating bumalik siya bilang anak natin, kailangan niyang muling matuklasan kung sino siya kapag walang sino man ang naglutas ng kanyang mga problema. Noong Setyembre, ang mga balita tungkol kay Paulo ay lalong naging nakakabahala. Ayon kay Teresa, kinailangan niyang lisanin ang shared apartment kung saan siya nakatira mula nang putulin namin ang suporta sa pananalapi. Ang kanyang mga kasamahan sa bahay, mga estudyante mula sa mga mayayamang pamilya, ay hindi kayang isubsidize ang kanyang bahagi sa upa at hindi siya kumikita ng sapat sa trabaho bilang rider upang mapanatili ang antas ng pamumuhay na iyon. Lumipat siya sa isang boarding house sa Quiapo. Ipinaalam sa akin ni Teresa ng may halatang pag-aalala. Iyon ay isa sa mga lugar kung saan nag-uupa ng mga individual room bawat linggo. Napakasimple, napakababa. Ang boarding house na iyon, ayon sa paglalarawan ng aking sources, ay eksakto ang uri ng accommodation na hinamak ni Paulo
nang may kayabangan 1 taon na ang nakalipas. Maliliit na room na may shared bathroom, mga kapitbahay na may iba't ibang nasyonalidad at economic situation, patuloy na ingay at isang pangkalahatang kapaligiran na labis na kaiba sa Marangyang University lifestyle na pinanatili niya sa aking gastos. At paano niya hinahawakan ang lahat ng sitwasyong ito ng emosyonal? Tanong ko kay Teresa sa isa sa aming pag-uusap noong Oktubre. Sa totoo lang, Carding, sa tingin ko nagsisimula siyang maunawaan ang maraming bagay na binaliwala niya sa loob ng maraming taon. Isang malayong pinsan na nag-aaral sa parehong universidad ang nagsabi sa akin na hindi na nagsasalita si Paulo nang may kayabangan tulad ng dati. Mukhang mas tahimik, mas mapag-isip. Ang impormasyon na iyon ay nagdulot sa akin ng paghahalo ng maingat na pag-asa at pag-aalala ng isang ama. Si Paulo ba ay tunay na nagmamature sa pamamagitan ng mga paghihirap o siya ba ay dinudurog lamang ng mga kalagayan na lumampas sa kanyang kakayahan na magtiis? Noong Nobyembre nakatanggap kami ng unang balita na talagang nakapagpapatibay sa loob ng maraming buwan. Ang proseso ng korte dahil sa pag-iingat ng droga ay nagtapos sa resulta na hinulaan ni Ricky, ang aking lawyer. Conditional suspension ng sentensya. Kailangan ni Paulo na maglingkod sa community service sa loob ng 6 na buwan at sumailalim sa periodic controls. Ngunit maiiwasan niya ang kulungan at mapapanatili ang isang malinis na record kung hindi siya magre-re-offend. Ito ay isang tunay na opportunity na magsimulang muli, komento ko kay Elena habang binabasa namin ang mga detalye na ipinasa sa amin ni Teresa. Sa tingin mo ba ay gagamitin niya iyon? Sana. Ngunit iyon ay isang desisyon na siya lang ang makakagawa. Ang Disyembre ay dumating ng may impormasyon na nakagulat sa akin ng may kaligayahan. Nagawa ni Paulo na panatilihin ang kanyang mga academic grades sa kabila ng lahat ng mga paghihirap. Nagtatrabaho sa gabi, nag-aaral sa araw, nakatira sa mahihirap na kondisyon, nakaharap sa isang proseso ng korte, nagtagumpay siyang makapasa sa lahat ng kanyang mga subject sa unang semestre ng 2023. Iyan ay nangangailangan ng isang discipline na hindi ko alam na mayroon siya, inamin ko kay Elena. Marahil ay laging mayroon siya niyan, ngunit hindi niya kailanman kinailangan na i-develop iyon dahil nilulutas natin ang lahat para sa kanya. Ito ay isang matalinong observation. Sa loob ng maraming taon, ang aming unconditional support ay nag-alis ng anumang pangangailangan para kay Paulo na i-develop ang resistance, perseverance o kakayahan na magsakripisyo. Ang kasalukuyang mga paghihirap, gaano man kasakit ang mga iyon, ay humuhubog ng mga karakteristik na dapat ay unti-unting nabuo noong siya ay adolescent pa. Ang huling ulat ng taon ay dumating sa pamamagitan ng bayaw kong si Marco na may mga labor connection sa Maynila. Nakakuha si Paulo ng pangalawang trabaho sa weekend sa isang appliance warehouse, nagkakarga at nagbababa ng merchandise. Sa pagitan ng trabaho bilang night delivery rider at ang pisikal na trabaho sa weekend, kumikita siya ng humigit kumulang po 40,000 buwan-buwan, sapat upang mabuhay ng simple, ngunit malayo sa 100,000 buwan-buwan na karaniwan niyang ginagastos sa entertainment noong may access siya sa aking pera. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa lahat ng ito? Komento ko kay Elena habang nagmumuni-muni kami tungkol sa taon na nagtatapos. Ano? Na sa unang pagkakataon sa kanyang adult life, si Paulo ay nabubuhay lamang sa sarili niyang pagsisikap, walang tricks, walang manipulasyon, walang emosyonal na shantage, trabaho lang ng husto at totoong mga kahihinatnan. Tumango si Elena ng mapag-isip. Ang tanong ay kung ito ba ay nagpapalakas sa kanya o nagpaparamdam lang sa kanya ng mas maraming sama ng loob. Sa tingin ko malalaman natin iyon sa lalong madaling panahon. Ang taong 2024 ay nagsimula ng may katahimikan na hindi namin naranasan ni Elena sa loob ng mahabang panahon. Sa unang pagkakataon mula nang simulan ni Paulo ang kanyang pag-aaral sa universidad, ang aming mga pag-uusap sa umaga ay hindi umiikot sa mga krisis sa pamilya, labis na gastusin, o dramatic phone calls. Nabawi namin ang likas na rhythm ng isang mature couple na nag-e-enjoy sa kanilang pagretiro ng walang panlabas na kaguluhan. Gayunpaman, ang katahimikan na iyon ay hindi nangangahulugan ng ganap na kawalang bahala
sa kapalaran ng aming anak. Sa pamamagitan ng iba't ibang family channels, patuloy kaming nakakatanggap ng mga updates tungkol sa kanyang ebolusyon at kailangan kong aminin na ang mga balita ay nagpapahiwatig ng malalim na pagbabago sa kanyang character at life perspective. Noong Pebrero, ipinaalam sa akin ni Teresa na si Paolo ay nakakuha ng isang makabuluhang labor promotion. Napansin ng kumpanya ng delivery ang kanyang punctuality, responsibilidad at magalang na pakikitungo sa mga customer. Nag-aalok sa kanya ng posisyon bilang night coordinator na kasama ang pagsubaybay sa iba pang mga rider at pamamahala sa pinaka-efficient na mga ruta. Tumaas ang sweldo niya sa 45,000 buwan-buwan, ikinuwento ni Teresa sa isa sa aming Sunday family dinners. At ayon sa pagkukuwento sa akin, hinahawakan niya ang mga karagdagang responsibilidad ng napaka-professional. Itinaas ni Elena ang isang kilay ng may tunay na pagkagulat. Si Paolo, nagsusupervise ng ibang tao? 2 taon na ang nakalipas, hindi niya kayang pamahalaan ang sarili niyang personal expenses. Circumstances ang nagbabago sa mga tao, pagmumuni-muni ko. Minsan para sa mas mahusay kapag wala silang alternatibo. Ngunit ang pinakamahalagang balita ay dumating noong Abril nang makipag-ugnayan sa akin si Marco nang may impormasyon na magpapabago sa aking perspective tungkol sa ebolusyon ni Paolo. Tila nagsimula siyang magpakita ng kahusayan sa akademya ng kapansin-pansin. Hindi lang pinapanatili ang kanyang mga grades, kundi pinapabuti ang mga ito ng malaki. Ang kanyang propesor sa Advanced Thermodynamics ay binanggit siya ng espesipiko sa isang conference, paliwanag ni Marco, na may connection sa academic circles sa Maynila. Sabi niya, siya ang perpektong halimbawa kung paano ang adversity ay pwedeng magpukaw sa tunay na intellectual potential ng isang estudyante. Ang impormasyon na ito ay labis na nagpabigla sa akin. Sa loob ng maraming taon, itinuring ni Paolo ang kanyang pag-aaral bilang isang social obligation, isang bagay na ginagawa niya dahil iyon ang inaasahan, hindi dahil sa may tunay siyang passion para sa engineering. Ngayon, tila natutuklasan niya ang isang academic dedication na hindi niya kailanman ipinakita noong garantisado ang financial backing ng pamilya. Noong Mayo, nakatanggap kami ng mga balita tungkol sa pagbabago sa kanyang personal life na parehong nagbigay aral sa akin. Ayon kay Teresa, nagsimula si Paolo ng isang relasyon kay Carla Santos, isang kasamahan sa universidad, isang dalaga mula sa isang working-class family na nag-aaral ng parehong kurso habang nagtatrabaho ng part-time sa isang university library. Ganap na iba sa mga babae na karaniwan niyang nakakasama, komento ni Teresa nang may halatang pag-apruba. Walang mga luho, walang mamahaling parties. Nag-aaral silang magkasama, naglalakad sa parke, nagluluto ng simpleng pagkain sa boarding house kung saan siya nakatira. Ngumiti si Elena nang marinig ang paglalarawan na ito. Tunog ng uri ng relasyon na inaasahan nating mayroon siya mga taon na ang nakalipas. Eksakto. Isang relasyon na nakabatay sa shared values, hindi sa kakayahan na punduhan ang mamahaling entertainment. Sa tag-init, habang nag-e-enjoy kami ni Elena sa isang bakasyon sa Palawan, nakatanggap kami marahil ng pinaka-hindi inaasahang balita tungkol kay Paolo. Kusang loob siyang nagsimula ng psychological therapy sessions sa isang specialist mula sa University Student Services Center. Sabi niya kailangan niyang maintindihan kung paano siya umabot sa puntong sabihin ang mga bagay na sinabi niya, paliwanag ni Teresa sa telepono sa panahon ng aming pamamalagi. Tila nagtatrabaho siya sa mga issue ng privilege, responsibilidad, at family relationships. Ang impormasyon na ito ay nagdulot sa akin ng magkasalungat na damdamin. Sa isang banda, masaya akong malaman na si Paolo ay proactively tinutugunan ang mga problema sa attitude na naging sanhi ng aming paghihiwalay. Sa kabilang banda, nagtataka ako kung ang proseso ng self-analysis na ito ay tunay o isa lamang elaborate strategy upang kalaunan ay manipulahin ang kanyang pagbabalik sa aming buhay. Ano sa tingin mo? Tanong sa akin ni Elena habang naglalakad kami sa port noong gabing iyon. Sa tingin ko, sasabihin ng oras kung ito ay isang tunay na pagbabago
o isang elaborate performance. Sa ngayon, mas gusto kong magmasid mula sa malayo. Dinala ng Setyembre ang simula ng huling taon ng akademiko ni Paulo. Ayon sa aming sources, nag-enroll siya upang gawin ang kanyang final degree project. Nakakuha siya ng Partial Academic Excellence Scholarship batay sa kanyang pinabuting mga grades at pinananatili ang kanyang trabaho bilang night coordinator na may lalong lumalaking responsibilidad. Isinusulat niya ang kanyang thesis tungkol sa energy efficiency sa mga electrical distribution systems. Ipinaalam sa akin ni Marco sa isang kaswal na pagpupulong sa isang kafe sa Maynila. Sabi ng kanyang thesis advisor, iyan ay isa sa mga pinaka-promising na works na nasupervise niya sa loob ng maraming taon. Ang pag-uusap na iyon ay nagpa-reflect sa akin tungkol sa isang bagay na sinubukan kong baliwalain sa loob ng maraming buwan. Tahimik na binubuo ni Paulo ang isang ganap na bagong bersyon ng sarili niya. Walang fanfare, walang dramatic announcements, walang pagtatangka na i-impress ang sinuman. Nagsimula lang siyang mamuhay ng responsable at productive. Noong Oktubre nakatanggap kami ng unang indirect communication mula kay Paulo sa loob ng halos 2 taon. Hindi ito tawag sa telepono, hindi ito isang dramatic message, kundi isang birthday card na ipinadala kay Elena sa pamamagitan ni Teresa. Ang card ay simple, malinaw na binili sa isang murang tindahan, ngunit naglalaman ng isang handwritten message na binasa ni Elena sa akin nang may luha sa mga mata. Para kay inay sa kanyang kaarawan. Alam kong wala akong karapatan na ipadala ito pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ngunit gusto kong malaman mo na iniisip kita araw-araw. Marami akong natutunan tungkol sa sarili ko na hindi ko alam at umaasa ako na balang araw ay maipapakita ko sa iyo na ang anak na pinalaki mo ng may labis na pagmamahal ay umiiral pa rin sa loob ko. Happy birthday. May pagmamahal, Paulo. Ano sa tingin mo? Tanong sa akin ni Elena pagkatapos basahin ng malakas ang mensahe. Sa tingin ko, magagandang salita iyan, ngunit pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, kailangan kong makita ang consistent action sa loob ng mahabang panahon bago ko hayaan ang mga salita na maapektuhan ako ng emosyonal. Tumango si Elena, bagamat napansin ko na ang mensahe ay humipo sa malalim na maternal fibers na sinubukan niyang protektahan sa loob ng maraming buwan. Ang Nobyembre ay dumating na may mga balita tungkol sa academic progress ni Paulo na maging ang aking pinaka-skeptical sources ay kinailangan na aminin na kahanga-hanga. Natapos niya ang kanyang degree thesis ng may outstanding grades. Napili siyang i-present ang kanyang research sa isang national congress ng mga engineering students at nakatanggap siya ng mga job offer mula sa 2 kumpanya na specialized sa energy systems. Ang isa sa mga offer ay mula sa isang consulting company dito sa Maynila, komento ni Teresa sa aming Sunday dinner sa huling bahagi ng Nobyembre. Mukhang isinasaalang-alang niya ang pagbalik sa probinsya pagkatapos magtapos. Ang impormasyon na iyon ay nagpa-reflect sa akin tungkol sa mga posibilidad na sinasadya kong iniiwasan. Nagpaplano ba si Paulo ng isang geographical na pagbabalik bilang simula ng isang pagtatangka ng family reconciliation? O nagmamature lang siya ng sapat upang makilala ang professional at personal advantages ng pamumuhay malapit sa kanyang pinagmulan? Ang Disyembre 2024 ay darating ng may mga sagot sa marami sa mga tanong na ito, ngunit mayroon ding mga desisyon na kailangan naming gawin ni Elena tungkol sa future ng aming pamilya. Noong Disyembre 15, 2024, eksaktong 2 taon pagkatapos ng aming huling direktang pag-uusap, si Paulo ay lumitaw sa pintuan ng aming bahay nang walang abiso. Kami ni Elena ay tahimik na nag-aalmusal nang marinig namin ang doorbell. Nang buksan ko, nakita ko ang isang binata na pisikal kong nakilala bilang aking anak, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng humility at maturity na hindi ko kailanman nakita noon. "Kumusta, Tay?" Sabi niya ng simple. Walang drama, walang demands, walang kayabangan na naglarawan sa aming huling mga pagtatagpo. Alam kong wala akong karapatan na magpakita rito ng walang abiso, ngunit kailangan kitang kausapin. May dala siyang Manila envelope at nakasuot ng simpleng damit, ngunit malinis, worn jeans, cotton shirt, sneakers, na malinaw na naglakbay na ng maraming kilometro.
Ang kanyang mga kamay, na naalala kong malambot at maingat, ngayon ay nagpakita ng mga kalus at maliliit na scars mula sa pisikal na trabaho. Ngunit ang pinakabigla sa akin ay ang kanyang mga mata. Wala nang bakas ng calculated na lamig na labis na nanakit sa akin 2 taon na ang nakalipas. Elena, sabi ko sa asawa ko, nandito si Paulo. Dahan-dahan siyang lumapit, pinunasan ang kanyang mga kamay gamit ang apron, pinag-aaralan ang mukha ng aming anak na para bang nakakakita siya ng isang multo. Paulo, ikaw ba talaga iyan? Oo, inay. Ako ito, o at least ako ang dapat na ako sa matagal ng panahon. Inimbitahan ko silang umupo sa sala, ang parehong espasyo kung saan kami nagkaroon ng napakaraming pag-uusap tungkol sa kanyang future, kanyang mga pangarap, kanyang pag-aaral, ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na iba ang dinamika. Hindi umupo si Paulo ng may mayabang na ginhawa ng paboritong anak. Umupo siya sa gilid ng sofa nang may magalang na tindig ng isang taong naiintindihan na nasa teritoryo siya kung saan kailangan niyang makamit ang karapatang maging naroroon. Paano mo nalaman na nasa bahay kami? Tanong ko. Tumawag ako kay Tia Teresa, ipinaliwanag ko na tapos na ako sa kurso ko, na may mahalaga akong kailangang pag-usapan sa inyo at humingi ako ng payo kung kailan angkop na bumisita. Hindi binanggit sa akin ni Teresa ang pag-uusap na iyon na nangangahulugan na iginalang niya ang desisyon ni Paulo na kausapin ako ng direkta ng walang family intermediaries. Ipakita mo sa akin ang envelope na yan, sabi ko. Itinuro ang document na maingat niyang hawak. Binuksan ni Paulo ang envelope at naglabas ng ilang documents. Ang kanyang university diploma, ang kanyang final academic record, isang recommendation letter mula sa kanyang thesis advisor at isang formal na job offer mula sa Renewable Energy of the South, isang consulting company na nakabase sa Maynila. Nagtapos ako noong nakaraang linggo ng may matriculation of honor, paliwanag niya habang ipinapasa sa akin ang mga documents. Ang thesis ko tungkol sa smart grid optimization ay nakatanggap ng markang outstanding at ang kumpanya na kumuha sa akin ay naniniwala na may potensyal ako na lumago ng professional. Lumapit si Elena upang suriin ang mga documents kasama ko. Ang mga grades ay kahanga-hanga. Ang mga academic recommendation ay nagsasalita tungkol sa isang pambihirang estudyante, masipag at mature. Ang job offer ay tumutukoy sa isang panimulang sweldo na 7,000 buwan-buwan nang may mga posibilidad ng paglago batay sa performance. At ano ang inaasahan mong makamit sa pagpapakita sa amin nito? Tanong ko, pinananatili ang neutral na tono. Wala, Tay. Wala akong inaasahan na makamit. Gusto ko lang na malaman ninyo na ang pera na ininvest ninyo sa aking edukasyon sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nagdulot ng mga resulta na inaasahan ninyo. Gusto kong patunayan sa inyo na ang anak na pinalaki ninyo ng may labis na sakripisyo ay umiiral pa rin, bagamat nakalibing sa ilalim ng mga patong ng selfishness at kayabangan na labis kong ikinakahiya. Ang kanyang mga salita ay tila tunay, ngunit natuto akong maging maingat sa mga emosyon pagkatapos ng mga taon ng manipulasyon. Paulo, madali ang mga salita, ang mga academic achievement ay ayos lang, ngunit hindi nito binubura ang mga pinsala na ginawa mo sa pamilyang ito. Alam ko ng perpekto, sagot niya ng walang defensiveness. Kaya hindi ako dumating upang humingi ng agarang tawad o upang hilingin na bumalik ang mga bagay tulad ng dati. Dumating ako upang ipaalam sa inyo na tinanggap ko ang trabaho sa Maynila, nalilipat ako sa syudad na ito sa susunod na buwan, at naiintindihan ko ng ganap kung mas gusto ninyong panatilihin ang distansya na itinatag ninyo. Bakit ka babalik sa Maynila? Ang ibang probinsya ay nag-aalok sa iyo ng mas maraming professional opportunities. Dahil sa loob ng 2 taon na ito, natutunan ko na ang pinakamahalagang opportunities ay hindi professional, kundi personal. Natutunan ko na ang pamilya, kapag gumagana ng maayos, ay ang batayan ng lahat. At bagamat alam kong nawalan ako ng karapatan na maging bahagi ng pamilyang ito dahil sa aking mga aksyon, gusto kong maging malapit sa heograpiya kung sakaling isaalang-alang ninyo, balang araw na bigyan ako ng pagkakataon na patunayan na nagbago na talaga ako. Tumingin sa akin si Elena at nabasa ko sa kanyang mga mata
Ang panloob na labanan sa pagitan ng pagmamahal ng ina at ang pag-iingat na binuo namin sa loob ng mga tao ng paghihiwalay. Saan ka titira sa Maynila? Tanong niya. Umuupa ako ng isang maliit na studio apartment sa may Sampaloc. Simple iyon, ngunit angkop sa aking mga pangangailangan at sa aking kasalukuyang budget. At si Carla? Tanong ko, naaalala ang mga reference sa kanyang kasintahan na natanggap namin sa pamamagitan ng pamilya. Ngumiti si Paolo ng may paghahalo ng kalungkutan at maturity. Kami ni Carla ay nagtapos ng aming relasyon 3 buwan na ang nakalipas. Nakakuha siya ng scholarship para mag-aral ng master's degree sa ibang bansa at naintindihan naming dalawa na mas mahusay na ang bawat isa ay magtayo ng sarili niyang future ng independently. Ito ay isang mutual at mapayapang desisyon. Nanatili kaming tahimik sa loob ng ilang minuto. Naghanda si Elena ng kape at kaming tatlo ay umupo sa paligid ng mesa sa kusina, kung saan napakaraming family conversations ang naganap sa mas magandang mga taon. Paolo, sabi ko sa kanya sa wakas, pinahahalagahan ko na dumating ka upang ibahagi ang mga balitang ito. Masaya akong malaman na nagawa mong tapusin ang iyong pag-aaral at makakuha ng matatag na trabaho, ngunit kailangan mong maunawaan na ang relasyon sa pagitan natin ay nagbago ng permanente. Naiintindihan ko, Tay. Walang suporta sa pananalapi, walang emosyonal na pagliligtas, walang pagbalik sa dating dinamika kung saan ang iyong mga problema ay automatikong nagiging aming mga problema. Hindi ko yon inaasahan o ninanais. Natuto akong maging responsable sa sarili kong buhay. Kung magdesisyon kang manatili sa Maynila, maaari tayong magkaroon ng paminsan-minsang kontak, ngunit ito ay magiging kontak sa pagitan ng mga independent adult, hindi sa pagitan ng isang protective na ama at isang dependent na anak. Eksakto iyan ang inaasahan ko at kung ano ang sa tingin ko ay kailangan ko. Sumingit si Elena sa unang pagkakataon sa seryosong pag-uusap. At ang mga salita na sinabi mo noong gabing iyon ng New Year, paano namin ipoprocess iyon? Ibinaba ni Paolo ang kanyang tingin at nanatiling tahimik sa loob ng mahabang segundo bago sumagot. Inay, ang mga salitang iyon ay kumakatawan sa pinakamalupit at pinakadestructive na bersyon ng sarili ko. Hindi ko mabubura ang mga iyon, hindi ko mabibigyang katwiran ang mga iyon, at hindi ako pwedeng umasa na mapapatawad ang mga iyon ng madali. Tanging maipapangako ko lang sa inyo na ang binata na nagbigkas ng mga salitang iyon ay wala na. Paano tayo magiging sigurado riyan? Pagpupumilit ko. Sa pamamagitan ng aking mga aksyon sa sumunod na mga taon, Tay. Hindi sa pamamagitan ng aking mga pangako ngayon. Ang sagot na iyon ay nakagulat sa akin dahil sa sensibility nito. Hindi siya humihingi ng agarang tiwala batay sa emosyonal na mga salita, kundi nag-aalok na patunayan ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng consistent behavior sa long term. Sa pagtatapos ng 13 oras na pag-uusap na iyon, itinatag namin ang mga parameter ng aming bagong relasyon, buwan ng kontak sa telepono, isang quarterly family meal, ganap na economic independence at mutual respect batay sa mga aksyon, hindi sa tradisyonal na mga obligasyon ng pamilya. Ngayon, Enero 2025, isang buwan nang nagtatrabaho si Paolo sa Maynila. Ang aming mga pag-uusap sa telepono ay magalang ngunit mababaw. Mahigpit siyang sumunod sa mga limitasyon na itinatag namin. Hindi siya humingi ng pabor. Hindi siya gumawa ng drama. Hindi siya nagtangka na manipulahin ang mga sitwasyon upang makakuha ng mas maraming kalapitan. Kami ni Elena ay ganap nang nakabawi sa aming domestic tranquility. Nag-e-enjoy kami sa aming mga proyekto sa pagretiro, sa aming mga biyahe, sa aming mga kaibigan ng walang patuloy na tensyon na naglarawan sa napakaraming taon ng aming buhay pamilya. Ito ba ang ideal resolution? Marahil hindi, ngunit ito ay isang tunay na resolusyon na nakabatay sa mutual respect at malinaw na mga limitasyon. Natutunan ni Paolo na ang mga salita ay may pangmatagalang mga kahihinatnan at natutunan namin na ang pagmamahal ng pamilya ay hindi nangangailangan ng pagsasakripisyo ng personal na dangal. Sasabihin ng oras kung ang bagong dinamika na ito ay maaaring umunlad sa isang bagay na mas mainit. Ngunit sa ngayon, nakahanap kaming lahat ng paraan upang mag-coexist na nagbibigay galang sa aming blood ties
at sa aming individual needs para sa respeto at autonomy. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-like ang video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impression sa mga comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.